tinatawag nating counterfeit gospel or falsipikadong ebanghelyo, hindi po ito bagong problema na kinaharap ng bawat mga mananampalataya. Even ito sa panahon ng mga apostol, ay kinakaharap na nila ito during that time. Kung sa atin ngayon ay tinatawag natin itong counterfeit gospel, sa apostolic time, doon sa apostolic era, tinatawag itong another gospel. Yun yung terms. In Galatians chapter 1, babalikan lang natin, dito po sa verse 6, bahagi ng yung passage na ating binasa kanina, sabi ni Pablo sa Galatians chapter 1, I marvel that ye are so soon removed from him that called you unto the grace of Christ unto another gospel. So may problema. Kinakaharap na problema ito ng mga mananampalataya sa Galatians. At ang sabi sa verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Ang itong Galatians ay isinulat, ito yung naunang sulat ni Apostol Pablo at ito ay pinapaniwalaang isinulat 49 AD. So doon pa lamang sa ganung kabata o sabihin nating parang bagong kalagayan ng simbahan, ang tinatawag na counterfeit gospel ay kanila nang kinakaharap. Hindi ito bago. At dito binanggit ni Apostol Pablo yung salitang another gospel. Sa Bible, ang salitang another ay tinatranslate into Greek ng dalawang salita, yung tinatawag na allos. Ginamit ito sa John chapter 14 verse 16. Ito ay ang patungkol sa pagpapadala ng Diyos ng Holy Spirit. At ito daw ay tinatawag itong another comforter or another. Ginamit yung salitang another na katulad din sa salitang ginamit dito sa Galatians, another gospel. Kaya lang, ang pagkakaiba, sa John 14 verse 16, ang ginamit na salita na another doon ay allos, na ang ibig sabihin according sa Vine's Expository Dictionary ay another but same sort. Another but same kind. Yun yung banal na espiritu na ipinadala. Another ito kasi hindi siya ang ama, hindi siya ang anak. Another siya, hindi siya magkaibang persona itong Holy Spirit, but another with same kind, ibig sabihin pareho ito ng substance ng ama. So another pero pareho ng katangian at pareho ng kalikasan. Kaya tiyak tayo na yung Holy Spirit ng pinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay totoong Diyos dahil ang ginamit na salita ay another pero same kind. Kaya lang pagdating dito sa Galatians chapter 1, yung another gospel na tinutukoy dito ay another pero ang ginamit na salita ay heteros. Na ang ibig sabihin, another but different kind. So dito, makikita natin na ang ibig sabihin nito na yung palang gospel na tinatawag dito na another ay hindi same kind doon sa ebanghelyong ipinapangaral ni Pablo. Kundi itong another gospel na ito ay talagang different kind na klase ng ebanghelyo. At ang purpose nitong another gospel na ito according to Paul ay para i-pervert ang gospel of Christ. Ang meaning ng pervert dito ay to transform or to change into something of an opposite character sa ngayon sa Vine's Expository Dictionary. So, iba talaga siya. Hindi siya man lang hawig sa ebanghelyo na ipinapangaral ni Apostol Pablo, kundi siya ay iba doon sa ebanghelyong ipinapangaral ni Apostol Pablo. So, kapag ikaw ay isang preacher at ikaw ay nangaral nito, ikaw ay nangangaral ng ibang ebanghelyo, then
pinapalsify mo o minimisinterpret mo ang true gospel ni Christ sa part ng preacher. Kaya napakahalaga sa atin bilang mga manggagawa at preacher na tiyak natin na ang ating ipinapangaral ay yung ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo. Tinatawag itong biblical gospel, genuine gospel, true gospel. Pero kung ikaw naman ay tagapakinig ng ebanghelyong ipinapangaral, hindi ebanghelyong ipinapangaral ni Pablo, kundi yung ebanghelyong ipinapangaral ng mga bulaang guro, sa part mo naman, ang nangyayari sa iyo, sabi ng talata, dito sa Galatians chapter 1, ay ikaw daw po ay yung salitang remove. I marvel that ye are so soon removed from him that called you. So yung effect nito, kapag pinakinggan mo ang counterfeit gospel na ito at pinaniwalaan mo, ikaw ay nag-turn away from him, from God that called you unto the grace of Christ. So isa itong seryosong problema. Kung ikaw ay preacher, mangangaral ka ng ibang ebanghelyo, hindi ayon sa ebanghelyo ni Pablo, ikaw ay iyong pinipervert, iyong pinapalsify, iyong kina-counterfeit yung gospel na yon. At kung ikaw naman ang makikinig at maniniwala dito, you are removing yourself from Him who called us. At seryosong problema ito para sa atin. Now, sa panahon natin ngayon, tinatawag na counterfeit gospel. Sa apostolic time, hindi lang ito tinatawag na another gospel, kundi ito ay preaching another Jesus. Yan ang terminong ginagamit nila. 2 Corinthians 11 verse 4, for if he that cometh preaches another Jesus. Now, imarkahan natin yung salitang another Jesus, whom we have not preached. Or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. So dito mo mapapansin mo yung salitang another Jesus. Kapag ikaw ay kapag ikaw ay nakinig ng another Jesus, anong tatanggapin mo? Another spirit. At ang tinatanggap mo ay another gospel. So ang nangyayari dito, kapag tayo na mangaral ay nangangaral ng ibang Kristo, ibang Jesus, ang tinatanggap ng mga nakikinig sa atin ay ibang espiritu, at ang kanilang pinapanawalaan ay ibang ebanghelyo. At ang possible result kapag tayo ay nangaral ng ibang ebanghelyo na hindi ipinapangaral ni Pablo, for example, in 1 Corinthians chapter 15, ang nagiging resulta nito ay false convert, fake disciples, and bogus church. Kaya nga, nakakalungkot mang sabihin mga kapatid, napakaraming mga sinasabing converts ngayon, at maraming sinasabing mga disciples ngayon, at maraming mga sinasabing churches ngayon, pero ang malungkot, hindi sila talagang true convert, hindi sila true disciple, sila ay hindi Church of Christ simply because ang gospel na ipinangaral sa kanila ay hindi po biblical gospel or true gospel. Yan ang dahilan kung bakit problema, kung minsan bakit matagal nang mananampalataya at sinasabi niyang siya ay ligtas, pero hindi makita ang bagong buhay sapagkat walang bagong puso, at ang bagong puso ay produkto ng totoong ebanghelyo. Yan ang nangyayari ngayon. Now, nag-research ako about dito sa counterfeit gospel. Marami ang mga counterfeit gospels ngayon. Sa karamihan sa kanila, titingin lang tayo ng ilan. Kilala ninyo si Trevin Wax. Mayroon siyang book, yung Counterfeit Gospel. At sa book niya na yan ay mayroon siyang siyam. At nariyan sa inyong handouts yung mga gospel na umiiral ngayon.
Maraming mga terms na ginagamit. Mayroong therapeutic gospel, formalist gospel, moralist gospel, judgmentless gospel, and so forth and so on. So, ang akin lang task ngayon ay ipatikim lang sa inyo ang kaunti, at alam ko na marami kayong magiging tanong tungkol dito, pero ang mahalaga sa akin, hindi ang inyong mga tanong. Ang mahalaga sa akin ay mapukaw ang inyong damdamin at maisip ninyo, baka nakakapasok nito sa iglesia at maaaring hindi ninyo alam, kayo man ay pupwedeng mauwi sa posibilidad na akala mo ibanghelyo ang dala mo, subalit ang totoo pala, adulterated na gospel ang dala-dala mo. Ang passion ko, mga kapatid, ay maging faithful tayo sa pangangaral ng ibanghelyo. So, ang una, dadaanan lang natin ito, yung therapeutic gospel. So, ang isang preacher na nangangaral ng ganitong klase ng ebanghelyo, at aking kinuha yung sinabi, dinefine ni Michael, paano basahin yan? Mahirapan akong basahin. At ang sabi niya about therapeutic gospel, ito ay elder sa Joshua Generation Church, ang sabi niya, the therapeutic gospel teaches that Jesus is there to make you feel good about yourself and to help you be happy. So ang target talaga nito hindi ang kaluwalhatian ng Diyos, kundi yung kung ano ang makakapagbigay sigla at saya sa tao. So ang talagang purpose niya hindi ang Diyos kundi ang tao. At dito ang sabi ni Michael, sabi niya, it exposes a feel-good message with the aim for you to experience personal worth and significance. Jesus become a kind of religious therapist. So yan ang dating ng Panginoon sa kanila. Your best friend who is always in a good mood towards you, hindi siya marunong magalit, who loves you as you are and wants you to realize your inner potential. The therapeutic gospel never address, ito dapat makita natin, never address the real problem that every single person faces. Ano yon? Indwelling sin. Iniingatan, hindi lang iniingatan, iniiwasan nilang magbanggit na lamang ang isang mangangaral na nangangaral ng therapeutic gospel ay hindi nangangaral patungkol sa kabulukan ng kasalanan na ginagawa ng tao, sapagkat para sa kanya si Kristo ay isang therapist na ang dinidil ay walang iba kundi yung panlabas lamang at pansamantalang problema ng tao. So kapag ganyan ang pangangaral ng isang preacher, siya sa malamang ay iniiwasan niya ang kasalanan, siya sa malamang ay pumapasok na sa tinatawag na therapeutic gospel. Lalo na yung tayo, ayaw nating makasakit. Yan ang problema ng mga Pilipino. Kapag nakasakit ka sa pangangaral mo, hindi makasakit kung ikaw ay nakakasakit dahil masakit ang salita mo, that is wrong. Pero kung ikaw ay nakakasakit dahil nangangaral ka ng totoong ebanghelyo at ang ebanghelyo ay talagang nakaka-offend, at part ng ebanghelyo ay ang ipakita sa kanila kung gaano ka makasalanan ng isang tao at doon mo sila nasasaktan, eh walang problema iyon. Ang problema ay kapag iniiwasan mong magbanggit ng kasalanan sa pulpitong iyong ginagamit upang mangaral. So, dito, sabi niya, the therapeutic gospel only tells people how much potential they have, how good they are, and how much God loves them. The gospel is not about us collaborating with God to make our lives more successful and happy. The gospel is all about better life. It's not about better life, it is about new life. So, kapag ka ang isang preacher ay nangangaral ng halimbawang patungkol sa yung kanyang pangaral ay para lamang i-transform ang panglabas na ugali ng tao at hindi niya dinidig deeper na hindi yung outward habit ang problema, kundi ang problema ay puso,
then ang preacher na yan, sa malamang, ay ang gospel na daladala niya ay parang gamot sa kanya lamang ang ebanghelyo. Meron akong clippings na ipapakita sa inyo para makilala ninyo si Trevin Wax. At ganito ang kanyang explanation about therapeutic gospel. All right. What's the therapeutic gospel and how has it crept into the church? Well, the therapeutic gospel takes what the Bible teaches about our fall into sin and tweaks that and drifts from that and makes it, it's a classic case of confusing a symptom with a root cause. You know, if you go to a doctor and you've got a problem, let's say you've got a bad cough or something, you know, you go to a doctor and a good doctor is going to give you some sort of medicine to cure the symptoms or at least to help you through the symptoms. But a really good doctor is going to go beyond just treating the symptoms and is also going to look for the root cause of your problem and then make a diagnosis and then offer some treatment. And what happens with a therapeutic gospel is that we stay superficial on what the big problem is. So, you know, people will come to church or they'll come to a pastor or they'll read the Bible and they'll say, you know, my big problem is a broken marriage or broken relationship, or I have low self-esteem, or I've got an addiction problem, or I've got anger issues. And, you know, they'll have these different symptoms of a problem. And what happens is a lot of times we can take those symptoms and treat them on the surface and just treat the symptoms rather than going deeper into what the scriptures say is actually the fundamental problem that we have, which is sin, which is idolatry, which is actually our rebellion against God. And that rebellion, that sin, that idolatry is what is actually causing all of these symptoms. So a therapeutic gospel sort of reduces the idea of sin until it gets confused with the problem. So, you know, someone will come in and say, you know, I've got a problem. I feel guilty. Can you help me not feel guilty? Well, the scriptures address guilt not because we feel guilty. The big problem isn't that we feel guilty. The big problem is that we are guilty. So the scriptures come in and the gospel actually addresses a fundamental problem that sin causes, not just the symptoms that sin causes. Some people will go to an extreme where they won't want to deal with symptoms at all. I want to say, no, start with the symptoms. Start with where that person is feeling the need and the weight of the problems that their sin has caused. So, of course, begin there. But then as you begin to go deeper, as you begin to open up the scriptures, as you begin to speak about the gospel, you've got to be able to take them deeper into what the Bible actually says is the fundamental issue. Because what happens is if we only treat symptoms and we stay sort of on the superficial level, what eventually will happen is that's only going to be good for so long. That's not going to bring lasting change. They might get some temporary relief, but it's like a doctor who treats the cough without ever going to see out what might be actually causing the cough or treating the symptoms rather than a disease. We want the gospel to actually take this heart of stone that we have and for God to replace that with a heart of flesh. We're not empty people needing God to fill us up. We're people that are filled with all sorts of cancerous, sinful desires we need God to root out of us and replace, give us a heart transplant. And that's what the gospel does. Is man basically good or basically evil? Man is basically evil. Okay. So we have to share that or we don't understand our need for redemption. We've got to go to the root cause, and that's what makes the gospel all the more glorious. Because the gospel isn't just God coming alongside of us saying, you know, you're okay, but here I'll help you to be better. The gospel is about God loving us in spite of our sin, sending his son to die for us when we did nothing to deserve his grace and this magnificent salvation that he's offering to us, and for him to love us enough in spite of our sin that he would send his son to die on the cross for us. That's the message that overwhelms the heart, that captivates us, and then that actually leads to life change that goes beyond just the symptoms. Now, with this therapeutic gospel, I mean, I know a lot of us, including myself, we've used it to help people through situations. When you approach somebody, you know, that maybe uses this technique, how do they respond to you?
Well, I try to not lessen the offense of what the Bible teaches, because I find that most people want a true diagnosis. And I know, and most people too that I talk to that have certain symptoms and issues that they're dealing with, they want someone to go deeper into what the big problem is. And so you want to start with the symptoms and with the felt needs that the person has, but then you want to go deeper into what the Bible teaches so that you can then offer the gospel in all of its glory, so that the gospel addresses the fundamental disease, but then also addresses the symptoms. And so rather than just stay at the superficial level, I want to go beyond therapy to the gospel that actually transforms us from now until eternity. Sometimes when people are going through difficult times, that's God's way of beginning to work in their hearts to bring them to where they recognize their need. But ultimately, the gospel isn't about God making bad people better or good people better. It's actually about God making dead people alive. That's what the gospel does. It enlivens our heart. It makes us new creations. Okay. So ang dapat na makita natin dito at maunawaan about therapeutic gospel preacher, ang ina-address lamang nila ay ang mga spiritual symptoms but not spiritual disease. So kung tayo ang hindi lang natin ina-address yung spiritual symptoms, pero ang atin talagang dinidig deeper ay ang tungkol sa spiritual disease. Kaya ang tao ay namumuhay sa kasalanan sapagkat siya ay makasalanan. At ang kailangan niya ay hindi lamang sabihin nating isang reform na puso, ang kailangan niya ay transform na puso. So ang isa pang counterfeit gospel, at gusto kong bilisan ito, ay yung tinatawag na judgmentless gospel. Now, ito yung mga preacher na ang content ng kanilang pangangaral at ang bagay na iniiwasan nila ay about yung topic or sabihin nating about yung judgment of God. Hindi sila nangangaral about yung patungkol sa wrath of God, patungkol sa penalty of sin, patungkol halimbawa sa hell. Hindi sila nangangaral tungkol doon. At iniiwasan nila ang pangangaral na gayon. So sa mga nangangaral ng halimbawa, hindi mo itinuturo yung about penalty of sin, ay siguro dapat nating pag-isipan ano ba talaga ang totoong pangangaral kapag gusto mong ipangaral ang ebanghelyo. Hindi ma-appreciate ang kamatayan ng ating Panginoon bilang substitute, bilang propitiation, hindi ma-appreciate ng isang makasalanan ang sacrifice ni Jesus sa cross unless na hindi niya malaman kung gaano siya kasama at kung ano ang panganib na kanyang kakaharapin. So mga kapatid, the judgmentless gospel, kapag iniiwasan na natin na maka-offend ng pangangaral, ayaw nating mangaral about judgment of God, na pagkatapos ng buhay na ito, haharap tayo sa judgment ni God, sa malamang mga kapatid, mauuwi tayo doon sa tinatawag na judgmentless gospel. The judgmentless gospel may be the most attractive counterfeit being proposed today. The entire tide of our culture is turning toward a type of pluralism or universalism. Naiisip ko siya kapag judgmentless, parang universalism, lahat ay mauuwi sa dulo nito, lahat mauuwi sa kaligtasan. Yan ang pagtuturo ng universalism, hindi ba? Na ang lahat ay pwedeng maligtas. At ang sabi pa nga nila, even ang diablo ay pwedeng maligtas kapag ang pinag-uusapan ay ang katuruan ng universalism. So, nakakatakot. Mga anyo lamang ng counterfeit gospel ang nais kong ipakita sa inyo. So, sabi ni Trevin Wax, author ng book Counterfeit Gospel, yan sa bandang huli, ang sabi niya, the God who is truly scary is not the wrathful God of the Bible, but the God of the judgmentless gospel, who chooses his eyes to the evil of this world, shrinks with shoulders, and ignores it in the name of love.
So ang laging inuusal ng mga nangangaral ng counterfeit gospel, God is love, God is love. Pero hindi nila binabanggit that God is holy, that God is just, God is righteous, at ang tao dahil sa ang Diyos ay banal, matuwid at makatarungan, ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at siya ay nanganganib sa paghuhukom ng Diyos. Kailan kayo nangaral sa inyong simbahan about sin? At kailan kayo nangaral sa inyong simbahan about the judgment of God? Ang mga paksang katulad ng aking binabanggit sa panahon natin ngayon ay tila madalang na nating mapakinggan sa mga pulpito natin. Sana po ay ibalik natin ang tamang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang isa pang counterfeit gospel ay yung churchless gospel. Ito ang idea nito ay yung interesado ang mga tao sa kaligtasan kay Kristo, ngunit walang interes na maging kaanib ng isang simbahan. Problema din ang bagay na yon. Yung hindi nila maintindihan ang kahalagahan ng pag-anib sa isang simbahan, sa isang iglesia. Okay na sa kanila na may mga pagkakataon nga na kapag ikaw nagdadalaw at ikaw ay share ng about kay Christ, about salvation, madalas sila tumanggap na ako sa Panginoon. Yan ang madalas na mapakinggan natin ngayon. Pero bagamat sinasabi niya na tumanggap siya sa Panginoon, dapat pa nga natin i-clarify yon, ano bang ibig sabihin ng pagtanggap. Baka naman yung pagtanggap na sinasabi mo ay yung altar call, pagpunta sa unahan, pagkakaroon ng sinner's prayer, hindi doon naliligtas ang tao. Kung ang pagtanggap na sinasabi mo ay katumbas ng pananampalataya, then pwede kong gamitin ang salitang pagtanggap. Okay? So, nakakapagtaka pagka sinabi mo, ang mga tao nagsabi, tinanggap ko naman si Kristo. Sumasampalataya naman ako, pero hindi mo makita sa simbahan. O kaya maaaring ikaw ay nasa simbahan, ngunit gusto mo lang umattend, gusto mo lang dumalo, pero wala kang commitment. Kapag ang simbahan ay may gawain, ikaw ay humihiwalay sa gawain ng simbahan, ang gusto mo lang ay umattend doon. Then mga kapatid, problema ang bagay na yan sapagkat yun po ay isang anyo ng counterfeit gospel. Dito ko gusto mag-dwell sa prosperity gospel. Ito ang tanyag sa marami ngayon. Ang prosperity gospel ay pwede nating tawagin ditong materialism. Ang pagkakaiba lang sa materialism, sa prosperity gospel, ang materialism ay talagang walang Diyos. Pero ang prosperity gospel, mayroon silang tinatawag na Diyos. Ngunit ang Diyos ng prosperity gospel ay Diyos na kanilang lingkod. Kaya nilang utusan. Parang ang Diyos sa prosperity gospel ay isang Diyos na sabihin natin parang genie na lahat ng wish nila ay ibibigay sa kanila. Ayun ang pagkakaiba ng materialism sa prosperity gospel. Nagpo-profess sila na ang kanilang pananampalataya ay naka-built in sa God's Word. Pero mga kapatid, ang totoo, iba ang pagkaunawa nila kung sino ang Diyos. Ang mga promotor nitong prosperity gospel ay inilagay ko dito ang iba, si Kenneth Copeland, Joel Osteen, tanyag na tanyag ngayon, at sa itong si Creflo Dollar, Robert Tilton, Jerry Saville, Kenneth Hagin, and Joyce Meyer. Iba pa, marami sila. Ang kanilang mga slogan, ang maririnig mo sa mga prosperity gospel preacher ay ganito, being poor is a sin. Robert Tilton, if we please God, we will reach. God wants His children to wear the best clothes. Maganda ito. Ang nais daw ng Diyos sa kanyang mga anak ay makasuot ng mga may tatak na mga damit, makapagmaniho ng magarang sasakyan, at dapat mo lang hingin kung anong gusto mo. Yan yung kanilang mga slogan. At sa panahon natin ngayon, maraming naaakit na mga pastor. Proponents of the prosperity gospel or the health and wealth gospel
teach that the more money you give away, the wealthier you'll become. Pag marami kang bigay, pag marami kang kaloob, marami kang bigay sa Diyos, marami ang ibibigay pa sa iyo ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, nandito na siya. At marami po ang naaakit sa bagay na ito. Nagpipreach sila about giving, at ang malungkot sa kanila, yung motives nila kung bakit sila nagpipreach about giving. Tinuturo nila ay magbigay ka sa Panginoon ng 100, ibabalik sa iyo ng Panginoon 1,000. Hindi baga ito pagtuturo sa mga tao mo kapag sinasabi mong ikaw ay magbigay sa Panginoon ng may katapatan, bigay mo ang tithes mo, ibabalik sa iyo ng Panginoon ng mas marami. Hindi ba ang itinuturo mo is about covetousness? At ito ang madalas na maririnig mo sa mga prosperity gospel preacher. Now, si John Piper, kinuha ko siya para kung sakali mang ayaw ninyo ng content nito, hindi kayo magalit sa akin. Sa kanya kayo magalit. How do you assist a prosperity gospel church? Ito ay gawa ni John Piper. Ito ay magandang ating mapamilyar. Siya ay founder and teacher ng Desiring God. Ang kanyang website, yung desiringgod.org. Kilalang kilala ni Pastor Franco siya sapagkat mentor. Sabi niya kanina, di ba? Opo, ako nabibless ako sa pangangaral niya. So, nagbigay siya dito at out of 9, nag-pick up lamang ako ng 7 because dahil kakulangan ng oras. Paano natin maa-assess ang mga prosperity gospel preacher? At the same time, maging salamin natin ito ngayon. Kasi yun ang concern ko. Ikaw ang concern ko ngayon. Habang inaaral natin ito, tingnan natin ang ating mga sarili sapagkat napakalaki ng possibility na tayo ay mauwi sa ganitong uri ng pangangaral ng Ebanghelyo at hindi talaga yun ang totoong Ebanghelyo. Now, una, i-evaluate natin yung expositional preaching nitong mga prosperity gospel preacher na ito. Preaching in prosperity gospel churches is far from expositional. Hindi po sila nag-i-expose ng talata. Instead, the purpose of preaching is to motivate hearers to give financially and you give to get. Magbibigay ka para mayroon kang makuha. Preachers exploit the passages that deals with the sacrificial giving of tithes and offering week in and week out. They instruct hearers to activate their faith by sowing faith seed, thereby tapping into God's law or reciprocity, the leading to their own financial breakthrough. Isolated Old Testament passages are often used as example of God's abundant reward for faith giving. One passage often used to manipulate hearers into giving more is what? Malakay chapter 3 verse 10. Kung mayroong naaabuso ng sobra ang mga prosperity gospel preacher ay ang Malakay chapter 3 verse 10. At sino sa atin dito, linggo-linggo na lang, Malakay chapter 3 verse 10. Prosperity preacher highlights 2 points from this passage. First, they tell hearers they are robbing God by not tithing. Magnanakaw kayo kasi hindi kayo nagtithes. Yun ang kanilang unang points. Pangalawang punto nila ay they assure hearers that God wants them to test Him by giving more so that He can give them more. Subukan ninyo ang Panginoon, hindi ba? Yan ang sinisigaw. At tiyak na mas maraming, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga pagpapalang wala ng sukat ikalagyan. Yun eh. Yun yung sinisigaw. Nandun naman sa talata yun. Pero ang problema, nami-misinterpret at na-abuse itong text na ito. Reputation
nilagay natin yan, Malakay chapter 10 must be interpreted in its proper context, mga kapatid. It is God's command to Israel, not to us. It is a command in the Old Covenant, not in the New Covenant. Blessings in the Old Covenant was more on material things and based on obedience of God's people to God's Old Covenant laws. Basahin ninyo ang Leviticus chapter 26. At ang blessing and cursing ni God sa Leviticus chapter 26, kapag ikaw ay sumunod sa covenant, at yun ay particular sa people of Israel, then ibibless ka ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay hindi sumunod, ikikurse ka ng Panginoon. Kaya lang, yung utos na yun ay particular sa nation Israel. So ang talagang inaamin natin na talagang ang blessing sa Old Covenant is more on material blessing, but not in the New Covenant. The New Covenant, from material blessing, naging spiritual blessing. In Ephesians chapter 1 verse 3, binanggit na yung blessing na tinatanggap natin ngayon ay heavenly spiritual blessing. At in-expound in Ephesians chapter 1 kung ano yung heavenly spiritual blessing from verse 4 hanggang 14. Blessing na binabanggit sa New Covenant ngayon, kaya kaibang-kaiba ito sa Old Covenant, sapagkat ang blessing sa Old Covenant is more on material, physical, temporal blessing based on obedience sa covenant, pero sa New Covenant, ang blessing ay more on spiritual blessing at blessing yung sa dami ng mga tao, pinili ka ng Diyos para ikaw ay iligtas. Sa dami ng mga tao, in Ephesians chapter 1 verse 7, namatay si Jesus para bayaran ang iyong kasalanan. And in verse 13 ng Ephesians chapter 1, na tayo'y tinatakan ng banal na Espiritu, katiyakan na tayo'y may kaligtasan. Yan ang blessing na binabanggit sa bagong tipan. So, nami-misuse po mga kapatid, itong Malakay chapter 3, verse 10. Kung anong batayan ng pagbibigay sa bagong tipan is not the law in the Old Covenant sa panahon natin ngayon. We are now living in the New Covenant. At kung tayo man ay may dahilan sa pagbibigay, ating tanawin ang cross ng Panginoon. Ating tanawin kung paano nagbigay ang Diyos ng kanyang anak. Ating tanawin kung paano ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. At yun ang batayan natin sa pagbibigay. Kung mayroon kayong tanong tungkol sa bagay na yan, hihintayin namin kayo sa Bible School. Sapagkat dito sa Bible School, kami po ay tumatalakay ano ang New Covenant. Alam kong marami kayong tanong, pero doon natin yan pag-uusapan. So kung medyo may dating sa inyo, mga kapatid, tandaan natin, we are now in the New Covenant. We are not in the Old Covenant. Ang law na tinutupad natin ngayon at sinusunod natin ngayon is not the law of Moses, but the law of Christ. At kaibang-kaiba yun. So, aralin natin. Ang isa pang text na madalas na ma-abuse dito ay ang James 4:2. You do not have because you do not ask God. Yan ang sabi ni Dollar. Nabanggit ni Pastor Nilo yan nung nag-preach eh. Dollar na, pangalan pa lang dollar na. At ang sabi niya, when we pray, believing that we have already received what we are praying, God has no choice but to make our prayers come to pass. Sino ang Diyos sa Kanya? Oh, mga kapatid. Kaya yung therapeutic gospel, yung churchless gospel, judgmentless gospel, ay counterfeit sapagkat kanina pala napakinggan ninyo, God is the gospel. May book si John Piper, God is the gospel. Now, kung misrepresent mo si God, kung iyong ipinapangaral yung Diyos, subalit hindi Diyos ng Biblia, then you are distorted the gospel of God. Ipinapangaral mo ano ba si God sa therapeutic gospel?
Para siyang isang doktor lamang na ang tinitreat sa atin ay ang mga panglabas nating problema. Pero ang God na kilala ko ay hindi Diyos na ang kanyang nireresolba ay hindi lamang panlabas, kundi yung ating pangloob na problema, yung ating pagiging makasalanan, yung kalagayan ng ating puso. That's why in Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27, anong ginagawa ng Diyos? Pinapalitan niya ang puso natin. That's why, mga kapatid, yung therapeutic gospel, churchless gospel, judgmentless gospel ay counterfeit sapagkat nire-represent nila ang Diyos sa ibang pangunawa. At kung ang Diyos ay iyong itinuturo hindi ayon sa tamang pagtuturo ng Biblia, then ang Ebanghelyo ay iyong binabago. Kung ikaw ay nagtuturo lamang na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at hindi ka nagtuturo na ang Diyos ay marunong magalit at mapuot, at hindi marunong humatol, then anong klaseng Diyos ang iyong ipinapangaral? At kung nire-represent mo si God nang hindi tama, then your gospel is distorted. Ang gospel mo ay palsipikadong ebanghelyo. Ang isa pang dapat nating tinan dito yung gospel na kanilang ipinapangaral. In many prosperity gospel churches, the message of the gospels is identified with the material blessing of Abrahamic covenant. So mga kapatid, na nami-misinterpret nila na yung Abrahamic covenant na yon ay more on material blessing. Pero mga kapatid, alam natin na yung Abrahamic covenant na yun, ang blessing na binabanggit doon is spiritual. Yung pagtanggap ng banal na espiritu is the blessing na binabanggit in Galatians chapter 3 verse 14. Napaka dami ng oras na dapat nating gugulin dito, mga kapatid. Ang isang dahilan kung bakit nag-provide ako ng ganitong materials ay sapagkat alam kong kakapusin ako ng panahon. Pero dapat nating i-assess. Una, paano nila hinahandle ang word of truth? Nag-i-expound ba sila ng scripture? And then, ang patungkol halimbawa sa gospel. And then, dito sa conversion, dapat nating makita ito. Conversion is in a prosperity gospel church involves as an easy mix of opposite, easy believism and salvation by works. At marahil mayroon kayong, sabi ni John Piper, prosperity preacher are known to teach a sinner is saved. Kailan? When they finish reciting the sinner's prayer. After the simple salvation takes place, the new believer is to submit him or herself to the leadership and teaching of the church, tithes regularly, give offering often, and strive to serve on a continual basis in the ministry at the church. As long as a person does these things, he is or she maintains salvation. Wala itong pinag-iwan doon sa mga kaaway ng Ebanghelyo sa Galatians, mga kapatid. Ang kaaway ng Ebanghelyo sa Galatians nagtuturo na para matiyak mo ang iyong kaligtasan, hindi ka lamang dapat sumampalataya kay Kristo, kundi ikaw ay dapat magpasakop sa lahat ng mga batas ni Moses. At alam natin kung ano ang theme ng Galatians, not only liberty or freedom, dapat nating i-define iyon, not only justification by faith in Christ, hindi lamang iyon, kundi ang pinaka-theme ng Galatians ay freedom of the new covenant believers from the Old Testament laws. At kung ano ang relation ng believers sa Old Covenant. At narito may mga Judaizer, according to Acts chapter 15, na mga nagtuturo doon sa mga Kristiyano sa Galatians na para matiyak nila ang kanilang kaligtasan, hindi lamang dapat silang sumampalataya, kundi dapat silang patuli. Kaya sabi ni Pablo, paputol na kayo. Huwag lang kayong patuli, paputol na kayo. See? Parang ganito rin yon. Patapos kang mag-recite ng sinner's prayer. Kalungkot, ano? Aralin ninyo kung kailan nag-umpisa ang sinner's prayer. At makikita ninyo, hindi yan practice ng mga alagad. Hindi yan practice ng mga apostol. Nag-umpisa lamang yan kay Charles Finney. At Billy Sunday, Moody, and then my master dyan, Billy Graham. At hanggang sa panahon natin ngayon, dala-dala natin. At ang malungkot, doon nakasalig ang kaligtasan. At para matiyak mo, kailangan mag-tithes ka. Kailangan so forth and so on, mga kapatid. At kapag tumigil ka dyan, delikado ang iyong conversion.
Yan ay another form ng legalism. So mga kapatid, sabi ni John Piper, in the Bible we read that conversion takes place when the biblical gospel is preached. Romans chapter 1 verse 16. Ang tanging makapangyarihang pupwedeng magligtas sa isang makasalanang katulad mo at katulad ko, mensahe kanina ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Ang sabi nila, ang ebanghelyo ay hindi sapat. Ang ebanghelyo ay hindi pwedeng maging makapangyarihan, kaya dagdagan natin ng miracles, signs, and wonders para maging makapangyarihan. Pero ang Romans chapter 1 verse 16, ang gospel in itself is sufficient para iligtas ang isang makasalanan. Hindi niya kailangan ng mga bagay na pantulong sa ebanghelyo para maligtas. Ang ebanghelyo, at alam natin ang ebanghelyo ay walang iba kundi si Kristo, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kung sino siya, yun ang ebanghelyo. At si Jesus at yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang tanging dahilan kung bakit ikaw na makasalanan ay maligtas sa puot at parusa ng Diyos. Hindi niya kailangang magkaroon ng katuwang katulong katulad ng miracle, sign, and wonders. Sapagkat sabi ng Romans chapter 1 verse 16, ang gospel daw, I am not ashamed of the gospel. Bakit? Because it is the power of God. Yun lamang. Ang evangelism, dapat din natin i-assess mga kapatid sa kanila. Sabi nila, dapat daw may kasamang miracle, signs, and wonders. Basahin na lamang ninyo mga kapatid ang handouts na yan. Malungkot man, pero kapos tayo sa panahon. Kung kayo kulang at gusto ninyong mag-aral, pwede po natin mapag-usapan. Papasok ako sa pangatlong points ko. Saan nagmumula ang counterfeit gospel? Where the counterfeit gospel preaches came from. Si Pablo, at alam natin ito, noon pa man, hindi na bago ito, at alam ni Pablo kung saan magmumula itong mga magpipreach ng counterfeit gospel. In Acts chapter 20 verse 28, pinatawag niya dito ang mga elders ng church sa Efeso, at sa kanilang pag-uusap sa verse 28 binanggit niya, sabi niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseer, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Verse 29, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Ang sabi sa 30, also of your own selves shall men arise. Sa inyo na rin kalagitnaan, magmumula ang magtuturo ng counterfeit gospel. Ba't tinitingnan niyo ang mga katabi niyo? Pero posible po iyon. Alam niyo kung bakit? Si Joel Osteen, kung inyong aaralin siya, kung saan siya nagmula. Ang tatay niya ay si John Osteen. Siya ay former na founder ng Southern Baptist Pastor. Yan po ang background ni Joel Osteen. Nanay niya si Dolores. Nung mamatay ang tatay niya sa heart attack, after 2 weeks, siya po ay nag-preach si Joel Osteen. At mula noon, si Joel Osteen ay naging senior pastor ng Lookwood Church noong October 3, 1999. Buti hindi lukewarm. Lookwood Church. Saan galing si Joel Osteen? Galing siya sa Southern Baptist. Sabi ni Pablo, mula na rin sa inyo. At alam natin yung sinabi ni John in 1 John chapter 2 verse 18, mula na rin sa inyo. Kung siya sana'y kasama natin, sana natili sila, ngunit hindi sila natin kasama, humiwalay sila. Mga kapatid, i-guard natin ang ating mga sarili. Kasi baka mamaya, tayo, katulad ni Joel Osteen, ay baka marahuyo sa ganitong klase ng pangangaral. Pero naniniwala ako na sa biyaya ng Panginoon, walang mawawaglit sa Diyos.
At ano ang reason kung bakit nagtuturo sila ng prosperity gospel? In 2 Peter chapter 1 verse 3 to 1 at chapter 2 1 to 3, ang ganito ang sabi, "But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you. You will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. And many will follow the destructive way, because of whom the way of truth will be blasphemed." Hindi ko ito expose, pero ang sabi sa verse 3, "By covetousness, they will exploit you with deceptive words." Kaya ang huhusay nila magkwento. Pero ano daw ang dahilan bakit sila magtuturo ng prosperity or counterfeit gospel? Because of covetousness. Alam niyo mga kapatid, ang pangarap na yumaman, yung pangarap at ang covetousness ay gabuhok lamang ang pagitan. And that's why we need to guard ourselves. Sabi nga ni Pastor Eric kanina, kung gusto mong yumaman, huwag kang magpastor. Pero hindi ako against sa pastor na yumayaman. Okay? Ang mahirap ay kapag gusto mong magpastor kasi gusto mong yumaman. Paalala ni Paul kay Timothy, hindi ba? The love of money is the root of all evil. Sa NIV, ang ginamit na salita ay greed. At yun ngayon ang kanilang paraan ng pangangaral. Magbigay ka sa Panginoon, mas maraming balik sa iyo. In 1 Corinthians chapter 16, 1 to 2, nagbibigay tayo ng offering para hindi para tayo i-bless ng Panginoon ng marami. Nagbibigay tayo ng offering according to 1 Corinthians chapter 16, 1 to 2, sapagkat pinagpala na tayo ng Diyos. Magbigay ka kung papaanong ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Hindi ka nagbibigay sa paghahangad na mas marami pang pagpapala na ibibigay sa iyo. Kundi ikaw ay nagbibigay sapagkat alam mo, according sa 1 Corinthians 16, 1 to 2, pinagpala ka ng una ng Panginoon. Ang mga prosperity gospel preacher, ang kanilang appeal, magbigay ka para mas madami ang bigay sa iyo ng Diyos. Ang ating preaching as a grace preacher, mga kapatid, nagbibigay tayo sa Panginoon. In fact, hindi naman tayo sa Panginoon nagbibigay talaga eh. Nagkakaloob tayo sa simbahan. Una, dahil pangangailangan ng simbahan, hindi tayo para pagpalain, kundi alam natin, nauna na tayo'y pinagpala ng Diyos. Magtatapos ako, pastoral appeal. Mga kapatid, i-preach natin ang true biblical gospel. At sino yung biblical gospel? In 1 Corinthians 1:18, yun ay preaching of the cross. At ang cross kanina dinefine, simbolo ito ng kamatayan ni Jesus, simbolo ito ng sufferings ni Jesus, ng ating Panginoon. Yun ang cross. Sabi ni Pablo, ang ipinapangaral niya ay walang iba kundi si Jesucristong napako sa cross. Balik natin ang totoong pangangaral natin. At nariyan pa ang mga talata in 1 Corinthians chapter 15 verse 4, kung ang ebanghelyo sa kanyang sarili ay napakalawak, pero kung tapyasin natin at pinakasentro ng ebanghelyo ay walang iba, si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa kasulatan, siya'y inilibing at nabuhay na maguli ayon sa kasulatan. At yun ang ebanghelyong dapat nating ipangaral. At alam niyo kung gaano kahalaga yung ebanghelyong yon? Christ died, buried, and resurrected from the dead. Sabi ng Romans chapter 10, 9 and 10, if you confess with your mouth, tama ba ako? Romans chapter 10. Romans chapter 10, 9 and 10. Papakita ko lang kung gaano kahalaga sa kaligtasan ang ebanghelyo, ang totoong ebanghelyo. Mahirap pala pagbago ang Bible, no? Slide ang kamay mo eh. Romans chapter 10, 9 and 10. Ang sabi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Ano yung mga elemento ng ebanghelyo? Ang isa na elemento ng ebanghelyo ay about resurrection of Jesus Christ.
Now, ang tanong, paano kung ang isang tao naniniwalang si Kristo namatay, pero hindi naniniwalang si Kristo ay nabuhay na maguli? Mayroon bang salvation? Kaya napakahalaga yung elemento ng Ebanghelyo, na ang Panginoon ay namatay dahil sa kasalanan at ang Panginoon ay nabuhay na maguli. So liban lamang na ang tao ay manampalataya na si Kristo ay namatay para bayaran ang ating kasalanan, para siya maging substitute natin, propitiation natin, at ating paniwalaang siya ay nabuhay na maguli, sapagkat kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon, wala tayong guarantee na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay tanggap ng kanyang Ama para sa ating kaligtasan. So kaya napakahalaga na pinapaniwalaan iyon. So mga kapatid, bagamat tayo nangangaral ng totoong Ebanghelyo, hindi ito guarantee na dadami tayo sa church. Bagamat tayo nangangaral ng totoong Ebanghelyo, hindi ito guarantee na walang problema sa church. Pero kaya tayo nangangaral ng totoong Ebanghelyo, sapagkat yun ang tawag sa atin ng Diyos na maging good and faithful servant of His Word. And then, ibalik natin yung tiwala natin sa Ebanghelyo. Sa Romans chapter 1 verse 16, yung Ebanghelyo is only the power of God para magligtas ng isang makasalanan. And then, hindi lamang yon, mag-react tayo sa mga counterfeit gospel preacher na ito. Huwag tayong matamimi, mga kapatid. Huwag tayong magwalang bahala at magwalang kibo. Mag-react tayo. Si Pablo sabi sa Romans chapter 16, markahan ninyo ang mga nagiging dahilan ng mga at nangangaral ng may kamalian. Tandaan ninyo. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 1, huwag agad maniwala, kundi subukin ang bawat espiritu. Ang mahirap dito, mga kapatid, kaya nahihirapan tayong mag-determine sapagkat sa circle natin, identify sila na kasama natin. Yun ang mahirap. At ang isa pa, let us depart from them. Sabi ni Pablo, pinapaiwasan niya. Paul compels us to stay away from men of corrupt minds and destitute of the truth, who supposes that godliness is a means of gain. In 1 Timothy chapter 6 verse 5. And his second letter to Timothy, he warns his son in the faith that in the last day perilous time will come, for men will be lovers of themselves, boasters, proud, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ang sabi ni Pablo, having a form of godliness but denying its power. Ang counsel ni Pablo, ang utos ni Pablo, and from such people, turn away. At kailangan natin ng sapat na lakas ng loob at tapang para tayo ay mag-react at wag natin silang, dapat ang ating sarili ay i-depart natin sa kanila. And then, don't accept them or their teaching. In 2 John chapter 1 verse 10, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him. For he who greets him share his evil deeds. Mga kapatid, simple lang po ang presentation natin sa lecture na ito. Ingatan natin ang ating sarili, i-evaluate natin ang sarili natin. Tayo po ba ay mga preacher pa ng totoong Ebanghelyo? Sana ay huwag tayong mahulog sa mga gospel o sabihin natin counterfeit gospel at hindi tayo maging counterfeit gospel preacher. So kung gayon, mahalaga, alamin mo kung ano talaga ang totoong Ebanghelyo. At yun ang ipangaral po natin. Tayo manalangin. Panginoon naming